Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan nga natin itong kwento ni Megan Aguilar sa kanyang paglapit kay Aiden. No? It's been I think 9 months ago, between 9 to 10 months ago, lumapit si Megan Aguilar, kung makikita nyo nga rito. 9 months ago, 10 months ago, 9 months ago. Ayan, tas in-interview siya ngayon ni Julius Babaw. It's been 9 months. And kung makikita nyo nga po dito sa natin, sa caption natin, thank you Idol Rafi sa hindi mo pagtulong kay Megan Aguilar. Siya pa ang nakatulong sa'yo. Bakit ko nasabi yan? Kung makikita nyo nga po dito sa videos ng RTIA, yung isang video 1.6 million, isang video 2.9 million, yung isa 3.4 million views. Okay? As we all know naman na ang videos na ito ay monetized. So, mas nakatulong pa si Megan Aguilar kay Aiden. Diba? Ngayon, gusto ko rin palang mag-thank you guys, no? Actually, yung finorward kay Teacher Mark and i-forward din pala sa akin. So, gusto ko lang mag-thank you at mag-shoutout nung po sa nag-forward ng video. Hindi ko na po siya papangalanan for security reason. I'm sure mapapanood mo naman ito. Ayun. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Hindi lang sa akin, but basically sa community. Napatuloy po tayo na nakakatulong din sa iba. By how? Sa pagdidiscuss po natin ng mga issues. Okay? Anyway. So, punta tayo kay Megan. Actually, itong kwento ni Megan, guys, kung marirealize nyo lang, lalo-lalo na dun sa mga madalas na nanonood before ng Rafi Tulfo in action. Iba-iba ang kwento ng mga tao dyan. Iba-iba ang senaryo. Meron dyan na kailangan ng tulong ni Rafi Tulfo dahil sa mga government-related transactions. Okay? Pagtawag-tawag niya, issue sa pamilya, issue sa pera. Dito sa category where I think nagbibilong si Megan, ito ay desperate category. Ayon nga rin kay Rafi Tulfo, siya daw ang last resort. Pero sa kwento ni Megan, hindi niya yung napatunayan. Okay? Marami na pong netizen na nagsabi na ang pagtulong ay walang pinipili. Ang pagtulong walang tinitingnan. Diba? Marami din na nagsasabi na ang pagtulong daw ay para dun sa mga deserving. Ang tanong, deserve ba ni Megan Aguilar ang tulong ni Rafi Tulfo nung siya ay lumapit? She has no one at the time. Ayon na nga rin kay Attorney Libayan, isa sa mga nabanggit niya doon, hindi ko nasasabihin in verbatim, pero the way I understand yung kanyang nasabi nung panahon na yon, no? The way I understood it, she was desperate. She was very vulnerable. At naniwala si Megan dun sa konteksto na Rafi Tulfo, no, si Idol, siya ang last resort. Kaya siya lumapit. Diba? So ngayon, sa number of views na meron ang episode ni Megan, gaano kaya kalaki ang naitulong ni Idol sa kanya kahit papano? Pakinggan natin si Megan dito. Lilibingin ng buhay yung asawa ko, hindi siya naniwala. Ang babaw daw eh. Ang babaw daw. O ngayon, pinasa ko mababaw pa to. Hindi na pwede tumalun sa mababaw, hindi ako masasaktan lang ako. Pero, ayoko na po, hindi ko na po kaya itong laban na ito. Panalo na po lahat ng mga nagdadasal na matapos ako sa trahedya talaga. Kaya bibigay ko na lang po yung gusto niyong lahat. Bibigay ko na lang. Hindi ako nagdodroga kasi wala na kami makain eh. Wala kami matirahan. Parang pinapalabas nila na inuuna ko pa yun. Basta abangan nyo lang mamaya para makita nyo na rin yung katapusan ko. Total, nanonood naman kayo, di ba? Lahat naman kayo, inuhusgahan ako eh.
sana po, ito po talaga yung gusto niyo mangyari sa akin. Gagawin ko na po. Gahanap na ako ng gusali na mataas-taas. Yan po. Ito guys, no? Doon sa mga nakapanood nung episode na to ni Julius Babaw or yung panahon na inano yan ni Megan, ano naramdaman niya? Nagkaroon ba kayo ng galit? Nagkaroon ba kayo ng inis? Pag pumupunta ka nga sa programa ni Idol, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa dyan. No? Either purihin si Idol dahil natulungan ka niya, or mula ulo hanggang paa mo, ibabash ka ng mga viewers niya. Diba? That's a straight fact. Mula noon hanggang ngayon, ganun yung nangyayari. Ano ba nagiging sistema? Trial by publicity. Alam niyo kung bakit lumalaki ang issue natin sa mental health ngayon? And nobody, no, even if there are agencies, even if there are NGOs providing certain services to address those issues, those concerns, they're trying to reach out dun sa mga tao na nagkakaroon ng mental health issues, mental health problems. Alam niyo ba kung gaano nakataas yung level ng, or yung dami rather ng nagkakaroon ng anxiety and depression? Napakataas na. Napakarami na. Kaya na rin tanungin ko, sa tingin nyo, ano ang mga purpose, okay? Ano ang mga purpose ng mga tao pumupunta sa programa ni Idol? 1, speedy process, cut the process. 2, humingi ng ayuda. 3, merong mapahiya. Maraming beses ko na itong nabanggit sa inyo na minsan, si Idol na rin mismo nagsasabi na ayaw niya na ginagamit di umano ang kanyang programa para may mapahiyang tao. And yet, marami pa rin pumupunta sa kanya para lang may mapahiyang tao. Okay na ako eh. No? Okay na ako kung hindi matulungan ni Idol yung isang pumunta sa kanya eh. Pero sana, kung hindi mo naman din lang natulungan yung tao, sana, hindi mo na inaano, what do you call that? Tine-turn down mo na lang yung mga videos. Parang ganito yan guys eh. Yung may inutangang kaibigan, tapos hindi ka naman pinahiram. And yet, kung magsalita, akala mo napahiram ka niya. Wala naman na itulong. Huwag mong ipagmalaki ang isang bagay na hindi mo naman ginawa. Huwag mong pakinabangan ang istoryang yan para bumango ka at may mga taong nasisira. I'm not only pertaining to Ralph Tulfo but to anyone. Diba? Given, no, na nag-positive si Megan nung time na siya ay pinadrug test. Does it mean na ang tao nagpa-positive is because sila bumibili o nakikijamming lang? Maraming ganun guys eh. Itatawag sa mga tropa nila na gumagamit, tapos sabihin, baka meron ka dyan. Nakikijam ako. Ganyan. Diba? Yan yung mga typical namin guys nakakausap. No? Pag nag-i-interview kami ng mga drug users. May mayayaman na drug users, may mahihirap din na drug users. Yung iba nga out of desperation, rugby ang tinitira. Meron din cup syrup. What if nakijam lang tong si Megan? Being Raffy Tulfo na pinaniwalaan niya na kanyang last resort. And she was turned down. Anong basis ni Raffy? Kung bakit niya tinurn down si Megan? I think out of kapit patalim. Alam niyo ba kung ano itsura ni Megan nung bata siya? Apakagandang bata, guys. And si Megan. Oh.
Paaganda. Hindi natin alam sa paanong paraan na pariwara yung tao. Pero kasi pag may taong lumalapit sa'yo, na halos lumuhod sa harap mo, at tulungan mo ako, siguro ito na lang yung may isip ko dyan. Kung ako si Raffy Tulfo, given na pinadrug test niya, at nag-positive, ang una ko ipagagawa, ipaparehab ko siya. Makikipag-coordinate ako sa government kung hindi niya kaya, no? Kung hindi niya kayang tustusan yung parehab na yon. Makikipag-coordinate ako sa mga government agencies na pwede siyang tulungan to give her, no? Lalo na ng panahon na may mga nag-o-offer naman ng libre. May mga NGOs, may mga government agencies na nag-o-offer niyan. Nakipag-coordinate sana si Raffy Tulfo sa DSWD kung ano pwedeng itulong sa kanya. Or pwedeng may tulong. Hindi lang sa kanya, pati sa mga anak niya. Ginawa ba niya yun? Hindi. Hindi yun yung naging solusyon ni Raffy Tulfo. People have this expectation about him na pag pumunta sila dyan, tutulungan sila ni Idol. Pinapanood ko pa nga lang yung video ni Teacher Mark. And he was talking about yung video na nakita niya tungkol dun sa mga taong pumipila para lang makakuha o makahingi ng tulong kay Raffy Tulfo. Raffy Tulfo, just like what I always say, he can only do so much. Diba? He can only do so much. And even dito sa storya, no? Sa storya ni Megan, kung babalikan natin. Bigyan nga natin tong Grab. Balik tayo dito. Ang pinakahuling video na napanood natin. When you write, Actually, itong story ni Megan nakakaiyak. When I was watching this, naiiyak ako. Anyway, panoorin natin. It's good to see you. Thank you for this opportunity. It's really good to see you, no? Kasi the last time na nakita kita sa video, yung nag-live ka sa Facebook, it was disturbing, no? Yes. To be honest, no? Yeah, it was. Hindi ko alam kung ano yung naglalaro sa isip mo noon, but you were contemplating on, ending it all. Yes. And then stop. Nabitin. Hindi ka na namin nakita, wala na kaming balita tungkol sa'yo. And it's good to see you now, doing well and healthy. Yeah. So tell us about that. Ano nangyari pagkatapos ng video? Actually, nung nangyari yon, I was 100% clear on dying. Kasi things didn't pan out. Senator Tulfo at that time backed out on helping. And I just didn't know where to go. Now, syempre, I can say no hard feelings to Senator. Sorry, Senator, if I said terrible things at that time, did terrible things. Kasi po, it's part of nung nangyayari. It was a hopeless and helpless situation. Ano mo, buti pa siya, no? Nag-sorry siya kay Raffy Tulfo. Diba? Nag-apologize pa siya kay Raffy Tulfo. Nag-apologize sa tao na tinalikuran siya. Galing naman na sa kanya, he was hopeless and helpless. She badly needed some help. Kahit naman sino sigurong tao, with the hopes na matutulungan ka. Ikaw nga laging sinasabi, di ba? Ikaw ang last resort. Kaya pumunta sa akin kasi ako ang huling pag-asa. And then matuturn down ka. Anong mararamdaman nyo, guys? Kung kayo yan, anong mararamdaman ninyo? Pero God continued to use people to help me that time. So, yung moment na yon, nakaakyat ako ng building. Itong sinasabi ni Megan dito, ito yung mga taong hindi siya vinidyo. Ito yung mga taong hindi siya hinusgahan. Ito yung mga tao na hindi siya pina-drug test para malaman kung dapat ba siyang tulungan. Ito yung mga taong
selfless. Yung mga taong sinasabi dyan ni Megan, ito yung mga taong handang tumulong. Sila ang tunay na naging last resort niya. Agree ka? Building, I ended up in Poblacion, Makati, no? Kasi nga, we were staying in the house of my partner's tita sa Mandaluyong. And nung nalaman ko nga na back out na yung Tulfo, back out na sa pagtulong, wala na akong maisip na way para maka-survive or maka-go on with my life. So, yun, naglakad ako from Mandaluyong, naglakad ako medyo blanco, pero klaro na gusto. Imagine mo, blanco yung utak mo na mabuhay, pero clear na clear sa'yo ang kamatayan. That's worse, diba? Sige nga guys, kung kayo tatanungin ko, comment nyo dyan sa comment section natin. Kung kayo nandoon sa sitwasyon, no? I'm very sure lahat tayo, umabot tayo sa ganyan. Kung kayo umabot sa sitwasyon ng buhay nyo na ganito ang nangyari sa inyo, na hindi nyo na alam kung sino ang pupuntahan nyo, tatakbuhan nyo. Tapos may nagsabi sa inyo, oh, punta ka kay Idol, last resort yan, matutulungan ka. Anong mararamdaman nyo kung kayo ay ma-turn down? Diba? Kung tutusin nga, exchange deal na yan eh. Binigyan ni Megan ng 7.9 or 7 million na lang, sabihin na lang natin, 7 million views si Idol. Si Idol kumita dun sa episodes niya. Pero ang tanong, ano ang naging exchange ni Idol? No? Sa kwento ni Megan. And then until nakaabot ako sa isang building doon na may hagdanan pataas, so umakyat ako. Pag akyat ko, parang movie scene yung inabutan ko kasi there were 4 doors in this building, but all doors had padlocks, malaki pa sa ulo ko. So it's like, no, why? I want to die. And then, from the time na nag-video ako, na nagpapaalam na ako sa mga anak ko, nagrarant ako ng galit, yung phone ko walang tigil sa ka-ring. Ring ng ring, ring ng ring. It was actually a live streamer. It was a live streamer on Kumu na nakasama ko before in a stream kasi I used to do Kumu live. I used to do that. So doon ko lang siya naging acquaintance. I didn't know him personally. But he would not stop calling, won't stop calling until sinagot ko na yung tawag niya kasi I'm standing in front of these 4 gigantic padlocks, di ba? Sinagot ko na, ano ba? Huwag mo lang tawagan. Sabi niya, Ate Migs, ate, nakamotor na kami ni Mrs. Asan ka? Pupuntahan ka namin. And because I could not self anymore, kasi nga walang way, umuwi na lang ako, sige na, sunduin niyo ako, I'm in Poblacion. And, yun, when they saw me, talagang mukha akong baliw sa kalsada. I was so thin, basta I was not fully there. Na, I was broken, no? And they just fed me, gave me something to drink, calmed me down, na, ate, yung asawa niya, lalo na yung wife, sabi niya, ate, idol kita, na parang, I forgot who I was. I thought I was really a speck of mud. And when she said that, parang ako, sino ba ako? Parang ganon. So, it was an awakening experience, reminding me who I am. Pero syempre not fully confident in being Megan Aguilar. Yeah. Kasi kahihiya eh. Kahihiya si Megan Aguilar. She's a loser, she's a failure. She just lost it. Parang ganon. But then, in my heart, parang sabi pa rin ni God, something is pushing me to live. Parang ganon. Pero nung time na kinausap ka nila, immediately pa nawala na agad, na-realize mo na hindi mo na dapat ginawa yun? O hindi mo na gagawin ulit? Hindi yung pa. takam yun? Hindi pa. Kasi pagod na pagod ako. I was physically... I experienced with my partner a year of being homeless. Because of, yun nga, sa pandemic, we lost our online business.
nag-spiral down lang. And at that time, many doors were closed for us. Ganon. So itong taong tumulong sa iyo, ano ang pangalan niya? Huwag na natin kumpletuhin for their privacy, but his name was Destiny. Wow. Yung pangalan ng taong nakatulong sa kanya, hindi Raffy Tulfo, but Destiny. Diba? Hindi Raffy Tulfo. Yung Destiny na yon, hindi siya binidyo. Yung Destiny na yon, hindi siya in-upload. Hindi siya pinagkakitaan. Yung kwento niya, yung pangyayari ng buhay niya, hindi nagkaroon ng ex-deal sa kanya. Yung tumulong sa kanya, tinulungan lang talaga siya. Diba? Accidental. Destiny, that you were on the verge of deciding. It was like 2 a.m., 3 a.m., parang ganun eh. But it was this just acquaintance on Kumu that happened to be a fan also. Na hindi mo friend at all, no? Hindi talaga. Wala kayong pinagsamaan. Wala. Except from that moment, bigla kaming nagkaroon ng may pinagsamahan. And you know what? Dito guys, nakikita mo yung klase ng mga tao kung sino talaga ang tunay na may malasakit. Etong si Destiny, hindi to hinusgahan. She was even saved by this person. Walang pagpapadrug test, no? Para lang masabi, okay, tutulungan kita. Okay, hindi kita tutulungan. Negative ka, sige, tutulungan kita. Positive ka, sorry, sinungaling ka, hindi kita tutulungan. Diba? Walang ganon. When he helped, tumulong lang talaga and then parang... See? When he helped, tumulong lang talaga. Maraming taong tumutulong. Kaya natatawa ako sa mga tool fanatics eh. Parang nakasanayan na rin nila na pag tumulong ka, kailangan mong i-video. Kaya gusto ko tuloy itanong sa mga tool fanatics, kayo ba pag tumutulong, vini-video at i-upload ninyo? Nag-iba na yung, yung path. It just kept bringing me closer and closer to people na willing tumulong. What was... Nakita niyo yung difference ni Idol? Tsaka dun sa mga taong unheard of, na gusto lang talagang tumulong without the use of videos, without the use of words, no, to spark, no, or to create issues. What's going through your mind when you were doing that live stream? Kasi may iba nagsasabi na parang hindi naman seryoso yan, nagpapansin lang, pero hindi niya naman... Yeah, this is the effect of trial by publicity. Diba? Most intellectual people do not engage in trial by publicity. I think meron din, but mainly most. They're not into trial by publicity. Dahil ang trial by publicity, this is out of your opinion. No? Sabi nga nila, little knowledge is dangerous. Gaya ng pinag-usapan natin yesterday. Diba? Na i-report daw ni Idol yung babae na OFW sa Saudi authority. What if ginawa nga niya yun? No, ni-report niya. Tapos, hindi pala kulong ang nangyari. Sino sisisihin ni Idol? Sisisihin niya ba sarili niya? Diba? Nasasabihin lang, ito lang yung ito lang yung pwede nating ma-conclude, no? Ito lang yung pwede nating maisip na pwede niyang gawin. Gaya ng storya ng Kuwait. Diba? Very strong ang statement niya about sa Kuwait. Di kinol ni Kuwait yung kanyang statement. Ano nangyari? Tahimik siya hanggang ngayon sa Kuwait. Nakakapagpadala na ba tayo ngayon ng OFWs doon? May mga nakita ko netizen, no,
Nasabi by January 2024. So, hindi ako sure about that. No, nakikita ko lang sa comment section. Dahil nakausap na ni PBBM, no, ang emir ng Kuwait during sa kanyang visit sa Middle East. Was it the Middle East? Basta isa sa mga travels ni BBM. Nakipagpulong po siya. I think Saudi. 'Di ba? Ay pagpulong si PBBM sa emir ng Kuwait to discuss further tungkol nga dyan sa issue ng labor, deployment, visa ng mga Filipinos papuntang Kuwait. Itutuloy yan. May mga ganong mga comments. But ikaw, siguro sabihin mo na kung ano talaga yung naglalaro sa isip mo nung time na yun. Ano ba talaga? Wala lang. Parang gusto ko lang matapos kasi parang feeling ko, ang tagal-tagal ko lang nahihirapan. Oo. Yeah. Wait, may sinabi rito si Megan eh. I thought, Kasi may iba nagsasabi na parang hindi naman seryoso yan, nakapansin lang, pero hindi niya naman itutuloy yan. May mga ganong mga comments. But ikaw, siguro sabihin mo na kung ano talaga yung naglalaro sa isip mo nung time na yun. Ano ba talaga? Wala lang. Parang gusto ko lang matapos kasi parang feeling ko, ang tagal-tagal ko lang nahihirapan. Oo. I thought I had depression and anxiety. That's what kasi that's how you feel eh. Yeah. Pero parang okay, kung kayo tatanungin ko, halimbawa may mga anak ka, may pamilya ka, wala kayong parehong mag-asawang trabaho. Wala kayong permanenteng tirahan. Wala kayong pera. Tapos may isip mo nagugutom yung mga anak mo. Yung mga anak mo na lang. Mali ba na yan yung nararanasan o nararamdaman ni Megan? Diba? Doon lalo na doon sa mga tao, no? Na almost if not the same ang experience. Sinong hindi may intindihan yung kinakatuyuan niya? Kasi pagka halimbawa hindi mo naranasan yan eh, you will not totally understand the feeling ng walang-wala. I remember, no, there's this one person, sabi niya sa akin, you know what? I don't give advices to people. Lalong-lalo na kung hindi ko pa nararanasan yung nararanasan nila. I will be an ineffective person. Bata pa ako nung sinabi niya sa akin. And later on in life, doon ko lang naintindihan. Oo nga, no? Parang wala tayong karapatan to give advices sa mga people or even opinion sa kanilang mga nararamdaman o naiisip o alam mo yung mga planong gawin. Kasi hindi natin naiintindihan exactly kung ano yung nararamdaman nila. And yet, maraming tao ang mahilig gumawa nun. Magbigay ng opinion. Diba? Imagine mo, pumunta lang si Megan sa RTI para humingi ng tulong. Ano yung naging kapalit? Panghuhusga ng netizen sa kanya. Diba? in the end, it was just God closing worldly doors. Parang ganon. He was closing the world on me. So I can just go to Him and wala na akong mapuntahan. Parang ganon. Pero syempre, it was in a span of months, that realization. Kasi you won't believe at first what's happening to you eh. Ang alam ko lang, pagod na ako, gutom ako, I just want to sleep. I don't want to worry about work or money. Pero where am I gonna do that? Diba? And so yun nga, after what happened with Senator Tulfo, ayun, I got a call from Kuledesma's assistant. Not so far. Siguro mga 1 or 2 months lang. Ganun lang kabilis. And then after that, yun, she helped me stay in a retreat center. And that's... See? Take note guys, hindi ko pa napapanood yung buong video na to. Maliban sa reaction ni Atty. Libayan patungkol dito. Kuledesma, hindi niya nilapitan, pero kusang lumapit sa kanya para tulungan siya. We all know naman na magkakilala o magkaibigan yung si Kuledesma at saka si
Freddy Aguilar, na yung tatay ni Megan. Yun sana yung ginawa ni Aidel. Diba? Yun sana ang ginawa ni Aidel. Na pinadala niya tong taong to, no? Okay, given nag-positive siya, given na nagsinungaling siya. Kahit sino naman siguro magagalit na nagsinungaling. But then again, if you are really willing to help without prejudice, na walang paghuhusga, the best course of action could have been, pinadala mo ito sa rehabilitation center. Nisponsoran mo till makarecover siya. Gumagapang yung taong pumunta sa'yo, Aidel. Yun yung nangyari dito kay Megan. Pero sino ang nagbigay ng tulong sa kanya na walang pagpapavideo, walang kahit ano? Una, yung sumagip sa kanya. No? God is really good. God is very, very good. It's where I started to live that life na not worrying about money, not worrying about work, just sleep and eat and recover. And it was a nice place to recover. Kasi syempre, faith-based Christian area. Yeah. And I got back into the Bible studies. And that is really what helped me face you now. Matagal ka ng Christian talaga, di ba? Nawala yun. Nawala, I fell away. I first became Christian at 20 years old. At 20. And it was a solid 4.5 years of my life. I was really devoted to Jesus Christ. But I was too young. And the challenges were different. Yeah. And I was a viajera at the time. I was touring Europe and US and Canada and Japan and Hong Kong. So how can you think of, kasi nung time na yun, I was in a young zealots class already. Kasi I was... Anyway guys, just to wrap this up, no? Obviously dito, we can see na hindi lang po si Raffy Tulfo ang tumutulong sa tao. Maraming tumutulong. I'm sure every one of you na nanonood nito at one point in time sa buhay nyo, may tinulungan kayo. Whether binigyan nyo ng abuloy, whether binigyan nyo ng demos, whether pinakain nyo, whether pinahiram nyo ng pera, that's tulong. Hindi ba masarap sa pakiramdam na nakatulong ka na and yet buong buhay ng taong yan, kahit hindi nila ipinagmamalaki, alam nila na hindi mo sila hinindian, na hindi mo sila pinabayaan, kahit sa kakarampot na tulong ninyo. At doon sa pagtulong ninyo, whether in a form of monetary, in kind, wala kayong sinagasaang tao. Wala kayong nasaktan. Wala kayong nagamit. And the other part of it, may mga taong totoong tumutulong na hindi kailangan ipagmalaki. Hindi kailangan ipa-video. Hindi kailangan ng kung ano pa man. Diba? Yun lang yung aral dito sa kwento ni Megan. Napatunayan lang ni Megan na hindi niya kailangan si Raffy Tulfo. Kailangan lang ni Megan maniwala sa sarili niya na kaya niyang labasan yung problema na meron siya. Diba? Feeling nyo kayo lang ang may problema sa mundo at feeling nyo ang solusyon nyo lagi si Raffy Tulfo. Hindi yan totoo. No. May saksing buhay na tayo, guys. Yung paglapit niya kay Aidel, ibang taong tumulong sa kanya. And definitely, napakalaking factor kung tutulungan mo rin yung sarili mo. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin ang inyong thoughts tungkol dito. Doon sa mga naging tanong ko, feel free to answer those questions dyan sa comment section. At titignan natin. I truly appreciate each and every engagement po na binibigay ninyo dahil maraming po tayo natututunan sa isa't isa. Maraming salamat din, of course, kay Miss Grace na nag-forward sa akin ng link na to. I hope nabigyan ko po ng justice o kahit pa paano meron po tayong nadampot sa aking mga nasasabi tungkol dito sa commentary video na to. Anyway guys, I'll see you in the next video. Bye!